gumawa ng content sa YouTube. Hindi ko alam kung ano i-content ko. Tapos, dami na rin gumagawa ng content ng bike vlog. Siguro, random videos na lang. Ay. Raw video. So, wala rin naman tayo pang may content kundi bike vlog. Tungkol sa bike tour. So, try natin. Nandito tayo sa may Quezon Avenue. Nagkas tayo ngayon papunta Pasay Mall of Asia. Workplace natin yun. Hindi tayo makamasyal. Papasok tayo trabaho. So yun, ito ang bago sa Quezon City. Narito sa Quezon Avenue, itong bike lane na to pinalapad ngayon. Pinalapad tapos nilagyan ng front box o box barrier. Nakakagin nila. So far okay naman siya. Mas ligtas naman tayo rito sa pagbabike kasi nga may barrier. Pero syempre minsan di pa rin naiiwasan na may pumasok na motorsiklo o kaya sasakyan, lalo na pag traffic. Ganun talaga hindi naman natin sila mapipilit sumunod. Kanya naman diskarte yan. Ayaw nila sumunod, bahala sila, diba? Kaya importante tayo na lang yung sumunod. Hayaan na natin sila. Ayaw nila sumunod, sila naman ang mahuhuli, hindi tayo. So ganun talaga. Ayun, pinalapad yung bike lane. So bali araw-araw ganito lang ginagawa natin. Papasok pa trabaho, nagbabike tayo mula ng araw yan kahit lumabag yun. Pero siguro depende na lang kung talagang mas delikado na kung magbabike tayo kahit lumabag yun. Uy, may namuhuli. Kaya pala luwag. May namuhuli. Kaya naka-standby na yung MPA. Ano talaga minsan pag may bantay, may namuhuli, susunod sila. Pero pag wala namuhuli, wala. Kahit 4 wheels, hindi na truck. Hindi tayo sa may Araneta. So, dun sa mga kaibigan natin motorcycle rider, okay naman yung shelter road. Kaya traffic naman, share the road nga. Dahil pare-pares naman din tayo papasok ng trabaho, diba? Pero sana wag nyo naman kaming git-gitin na. Kasi minsan ginigit-git nyo pa kami, businahan nyo pa kami kasi mag-aagal ka. Dito pa tayo sa may Santo Domingo dito. Diba? Pagpapalo sa mas. Ganda ron. Hindi naman namin pinagdadamot yan. Hindi naman namin yan. Training yan para sa bisikleta. Priority kami. Sana pag nakikita nyo kami, huwag nyo na kami businahan pa na magkalakas-lakas. Tapos pipinahan nyo pa kami. Yung iba parang nananag yan. At saka sa mga gustong
Mga bike to work, katulad ko, mga baguhan pa. Siguro, kailangan sanahin nyo yung sarili nyo na sanahin nyo yung sarili nyo sa mga sitwasyon na talagang uubusin yung pasensya nyo. Kailangan talaga mahabang pasensya nyo rito sa kalsada. Kung bike to work ka, dapat alam mo yung basic rules. Yung basic rules na, kahit basic rules sa kalsada, parehas na naman yan. Kung anong rules sa kalsada ng mga dumaki ng sasakyan, dapat i-apply mo rin kahit nakabisikleta ka lang. Kasi hindi lang magiging hindi lang magliligtas sa'yo sa kapahamakan kung sumusunod ka sa traffic rules. Kahit yung mga simple stoplight yan, sundin natin yan. Ay, madalas yan ang aksidente yung stoplight. Yung hindi niyang hihinto, hindi niyang magbibitin the red light. Wala na ibang mga cyclist na sumusunod sa traffic lights. So, bali ako, ang ginagawa ko, tulad yan, nandito na tayo sa Maynila. Katatawigan natin ang boundary ng Maynila. Ako, ang ginagawa ko, narito sa Maynila, umiiwas ako sa main road. Papasok ako sa mga secondary road, mga looban, shortcut kasi nga traffic sa Maynila. Dyan talaga siksikan, hindi na kinikilala ang bike lane dyan. Pero sa Quezon City kahit pa paano mahigpit sila. Dito sa Maynila wala, nilagay lang yung bike lane dahil siguro project, nilagay lang nila yung guhit, pero wala, hindi pinapatupad yun dyan. Nagawa pa ang parking lot yan, parking space. Ginagawa ko sa loob, kaya ako dumadaan dahil abisado ko naman yung lugar dito. Shortcut, simpleng shortcut lang para lang makaiwas tayo sa traffic dahil crowded nga rin sa main road. Ayun ang ginagawa ko. Kaya kung gusto mo mag-bike to work, dapat alamin mo yung ruta mo kung saan yung mas madali sa'yo. Hindi ka hindi ka mahihirapan. Ayun, dahil Biyernes ngayon, baka shortcut din tayo. Hindi tayo dadaan ng Quiapo kasi araw ng simba ng Quiapo. Kasi grabe ang traffic. Kung mapapansin nyo rito, dito sa lugar na dinaanan ko, hindi maraming sasakyan. Walang gaanong nagbabang pasahero sasakyan. Jeep, bus, wala rito nun. Kaya mga karamihan dumaraan dito, private. Kaya hindi tayo gaanong naiikot sa traffic. Kaya pahinto-hinto. Nakabalik tayo sa may Espanya. Dahil sa may Lacson Avenue, putol na yung daan doon. Hindi pwedeng tumawid doon. Balik tayo rito sa may gilid ng Ramon Magsaysay High School. Espanya na yan, nakikita niyo. Espanya na yan. Tapos dire-diretso lang tayo hanggang siguro Baclaran. Baclaran. Quiapo pala. Sa may Lacson Avenue. Kaya tayo sa may UST. Pero mukhang dire-diretso tayo ng Quiapo ngayon dahil maluwag naman. Time check 7:16.
Dito na tayo sa may Lerma. Malapit sa FTU. Dito pa gaano matraffic. Dito na tayo sa may Quezon Boulevard Underpass. Underpass to. Tapos sa atin na ito, ano na, Crown. Ayan, nasa ibabaw. Ano yan, recto, isitan. So, isa sa gagandahan na fight to work ka. Pagka ganito ka-traffic, nakakasinit ka, nakakalusot ka, katulad ng mga nakamotor. Nakakalusot ka. At siyempre, dapat maingat tayo. Sabi, biglang bukas ng pinto, biglang hinto, kaya alanganin na pagsingit. Yung mga motor din na biglang sisingit, kaya dapat alerto. At dito na nga sa may Raon. Dito sa Raon, ano? Yung parking dito, parking space. Day parking. Kaya wala resilving. Kaya yung traffic naman dito sa may Quiapo. Dito sa may Quiapo Church. Nalagpasan mo na yan. Malawag na yan. Dito wala tayong church. Kundi talagang gumit na. Kasi sa kanan, parking. Mga tao, mga sasakay, mga naglalakad. May ikot talaga tayo sa kanan. Ay, mga nagsisimba. May ikot talaga tayo dyan pagka pumwesto tayo sa kanan. Ayun, dito tayo sa may Quiapo Church. Bakit tayo na ano ngayon? Quezon Bridge. Diba? Pag nalagpasan mo na yung Quiapo Church, maluwag na yan. Hindi na gano'n mo traffic. Wala na akong gano'n sakyan. Diba? Diba? Luwag, diba? Wala. Dito tayo sa may Metropolitan Theater. Tapos yung post office yung nasunog. Dito rin yun. Hindi ko ma-forma yung camera eh. Pero dito yung post office, dito sa kanan. Balik dire-diretso na natin to. Country Burgos o basta natin yan, Rojas Boulevard. Time check 7:22. Para 6 na minuto lang mula nasa FPU tayo. Nandito na tayo sa Manila City Hall. Ganun lang kabilis ang biyahe natin. Dahil maluwag din yung kalsada, kaya mabilis tayo ang biyahe natin. Pero kadalasan naman talaga mas magaang ang biyahe natin para sa mga 4 wheels, sa mga nagko-compute. City Hall ng Maynila. Astong nasa kanan natin. Ayan, golf course na Intramuros. Alam ko golf course yan, Intramuros. Tapos ito, National Museum. Ayan yung puting building na yan, National Museum yan. Tapos yun, Padre Burgos, Gambursa, yung kanilang monumento. Tayo sa may General Luna Street, yung papasok na Intramuros. Tayo sa may Padre Burgos. Tapos yan, diretso na to. Tapos na ito, Rojas Boulevard. Pag kumanan tayo dyan, ang tumbok nyan, Road 10 Pier.
Tumbok na. Pero dito tayo sa kaliwa. Papunta tayong Pasay. Kilometer zero. Kaya tayo sa may CCP complex. Ali, ano na to? Pasay na. Dito tayo sa may Pasay. Yan na nga. Araw-araw tayo ganito. Bike. Quezon City hanggang Pasay. Pero mga 18 kilometers one way, bali 36 kilometer ang balikan natin mula Quezon City hanggang Pasay. Araw-araw yun, Monday to Saturday. Walang palya, maliban na lang kung hindi tayo pumasok. Yun, palya tayo nun, palya. Sa part na to, presko rito sa may PICC kasi mapuno. Ayun yung PICC. Nasa harapan natin PICC. Time check 7:39. Dito tayo sa PICC sa may tapat ng Sofitel. Bali umalis pala tayo ng Quezon City mga 6:40, yan, 6:45. So biyahe natin pag isang oras na nandito na tayo sa Pasay. So, araw-araw ganun. Matagal na yung biyahe natin ng abutin na 1.5 oras. Kadalasan 1 hour and 10 minutes, 20 minutes rin ang biyahe natin. Depende sa pagpedal ko. Tulad niya, hindi naman tayo nagmamadali. Dahil maaga naman tayo umalis, kaya pacing natin chill lang. Hindi tayo nagmamadali. Mahirap magmadali, tsaka sobrang init, nakakapagod. Kahit na hindi ka naman papatakbo na mabilis, parang pagod na pagod pa rin. Dito na tayo sa may Jokno Boulevard, kung saan sikat yung Diwata Pares. Ayan, doon sa kabila side. Kung mahilig kayo kumain, food vlogger kayo, kaya content creator kung gusto mapagkain, puntahan nyo yun. Maraming content creator doon, vlogger. Di pa ako nakapunta ron, di pa ako nakakain doon. Kahit na alas sa araw-araw ko rin dinadaanan, kasi yung daming tao, sobra. Ayun, bago mag alas 8, kaya ito nakatirik ang araw. Alam view, araw-araw ko dinadaanan to, dito ang view. Malapit na tayo sa SM MOA. Siguro natatanaw nyo na yung globe na parang natanda na nandito ka na sa SM Mall of Asia. Yung bilog na yan, nakita mo yan, malapit ka na. Mall of Asia globe. Ito yung Mall of Asia Mall. Ano mismo yung mall, nasa kanan. Tapos katabi ng Mall of Asia, MOA Arena. Ayan, MOA Arena. Tapos katabi ni MOA Arena, IKEA. So yun, salamat sa pagsama sa biyahe natin. Basta po trabaho ngayong umaga. So, dito na natin tatapusin itong video natin for today.
At malapit na ako dito sa lugar na pagkatrabaho ako. So, yun. Maraming salamat sa panonood. At sana mag-like at subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. At sa Facebook page natin na Tara Biyahe TV. So, yun. Hanggang sa susunod na video natin. Salamat.